Mga kababayan, nagmukhang inutil si Kuting. As in, anong klase ito? Kuting, galingan mo. Don't fake it. Kasi yung predecessor mo, ang taas ng trust and approval rating. Usually, ang mga pangulo, pagkapatapos na yung term nila, pababa na yan nagpa-plummet na. 'Di ba? Pagka nag-file na ng candidacy yung mga susunod na gustong maging presidente, yung incumbent president, lumalamlam na ang career. Si PRRD hindi ganun. Hindi siya nilamon ng popularity mo, Kuting, nung tumatakbo ka nung 2022. Hindi, kahit nung nag-file ka ng candidacy nung 2021, hindi siya nilamon ng popularity ni Yorme, ni Pacquiao, ni sino pa ba yung mga, ni Lenlen. PRRD talagang skyrocketing pa rin ang popularity hanggang sa matapos ang term hanggang ngayon. So, sana ginalingan mo. Kasi ang mga tao, pinatikim ng masarap na pagkain ni PRRD. Hinainan ng, let's say, bra to the Mercedes. Hinainan ng crispy pata, hinainan ng creme brulee, ng high na ni chicken at kung ano pa man. Pinatikim ni PRRD ng excellent service ang mga Pilipino. Tapos ang pumalit, ang layo ganito PRRD, Kuting. Baka si Kuting nandito pa. Loser, right? Loser. PRRD, ito kataas. Si Kuting, ito tumba. Sabi nga ni VP Sara, kung bibigyan ko ng grado yan 1 to 10, 10 being the highest, 1 ang grade. You cannot fake it, Kuting. Hindi mo man lang mapantayan, hindi mo man lang taasan ang level, ang ginagawa nyo ay panlilin lang. Now, si PRRD tapos na ang kanyang termino, hindi na siya malimit ibalita, total kaaway naman niya ang media. Pero, eto nga mga ate at kuya, shinare ko tong picture ni PRRD na pumunta sa, malapit kasi sa akin, mga ate at kuya, itong mga namatay, itong lugar ng mga namatay sa landslide. Yung Sampaloc sa Talisay, Batangas. Basta pag nasa Tagaytay kayo, pag dumukwang kayo, yung lupa, bago yung Lawa, Talisay yun. Laurel din yung ibang part doon, Talisay, Laurel, Tanawan, paikot yan Balete, ganun San Nicolas, kung ano-ano pang mga, basta yung nakapalibot na lupa sa Lawa, yan yun. So, malapit sa akin yan kasi marami akong classmates sa lugar na yan. Kung naalala nyo, nung bago-bago pa akong vloggers, may pinuntahan kaming lamay na magkapatid na babae tinamaan ng kidlat nung nag-thunderstorm. Laurel, malapit-lapit. Sa unahan lang din itong binisita ni PRRD na mga nangamatay, mga ate at kuya. So, alam nyo, hindi na si PRRD ang nakaupo, pero may ano pa rin, parang may ano pa rin siya, may care pa rin siya sa mga Pilipino. Bumisita si Tatay Digong sa mga biktima ng landslide sa Batangas, Sampaloc, Talisay, Batangas. So, from Tagaytay, may mga gumuhon lupa, dumiretso sa baba. Di ba, Pampangayan, di ba? Cliff. So, may mga mag-e-erode at mag-e-erode na lupa dyan, lalo, alam niyo naman, may mga parts ang Tagaytay na, di ba, na nagiging industrialized na or urbanized or whatever, pagtatayuan na ng mga bahay-bahay, nawawala na yung mga puno-puno. So, tsaka malambot yung lupa dyan. Alam niyo naman, yung mga nakapalibot din ng mga lupa, mga bato-bato at buhangin, ay mga binugalang ng bulkan, mapughay na lupa, sabi ko nga nung mga nakaraang vlogs ko. So, possible talagang gumuho yan kapag tuloy-tuloy ang ulan or nagla-landslide naman talaga lalo pa noon. Ang mga classmates ko nag-evacuate dyan pag masama ang panahon, umaalis talaga sila. Mas worried pa sila sa mga ganyan, sa baha at landslide kesa sa and thunderstorm kesa sa pagsabog ng bulkan. Sila sanay na sa amoy ng asupre dyan sa Lawa So, PRRD after ng kanyang Senate hearing,
After ng press con, pagkatapos ng Senate hearing, kinabukasan sumama sa Office of the Vice President sa pamimigay ng ayuda and dumalaw sa Sampaloc, Talisay, Batangas. Nag-upload na ako ng video niya na naka-helicopter siya, mga kuya. So dinalaw ni PRRD ang mga, alam niyo 'di ba, meron dito na isang pamilya namatay, natabunan ng lupa ang asawa niya at 5 niyang anak. Tatay ang natira. 'Di ba? Ilan sila? Ang alam ko, mga kuya, thank you Ate Jen, Gesla. Ang alam ko, sa nakaburol na, teka, hanapin ko yung may post kanina eh. Okay, dali. Maghahanap lang ako ha. Nailibing na kasi, mga kuya, yung like 10 out of 20 na nakaburol. So, yung mga paghuhukay, 'di ba, ng mga natabunan. Meron nga pala akong kumpare, taga-tabing lawa ng Taal, as in inaanak ko yung anak nila, na hanggang kahapon daw, hanggang tuhod pa yung baha sa kanila. Or pinapala pa nila yung mga putik na pumasok sa loob ng bahay. Banggit ka ng kumpare ko, pwede ka na pumunta sa amin, kumare, dahil kita na yung tiles ng bahay namin, napala na namin lahat ng putik na pumasok sa loob. So, nilibing na po yung 10 sa 20 biktima ng landslide sa Talisay kanina. So, nakakaawa po talaga, no? Yung naranasan, hindi ko sukat akalain, mga kuya, na ang Batangas, sa sobrang lakas nga rin ng ulan nung Christine, no, ayan, naranasan ng Batangas ang bahain. Hindi naman binaba ang Batangas eh. Kasi ang Batangas hindi flat na katulad ng Laguna, ng San Pedro, ganyan, Santa Rosa, Binyang. Hindi yan flat na halos ka-level ng lawa ng Laguna de Bay or ng Manila. Hindi naman hindi flat ang topography ng Batangas. Ang Batangas ay parang may mga burol, labak, ganun. No, may mga mabababang mountain at saka medyo pa-slope ang Batangas or maburol-burol nga. Hindi naman dapat binabaha ang Batangas, pero dahil sa lakas ng bagyo, binaha, may mga nangamatay. Ngayon si PRRD, dinalaw niya yan. Ano ang ginagawa ni Nakuting at ng asawa niya? Nagkalkal ako ng fishbook ni Ma'am Shi. Pagkatapos ng bagyo, ayun, pinuntahan ng mga taga-Toyota sa... pinagtatawanan yung Facebook ni Ma'am Shi ngayon, mga kuya. Teka lang, pakita ko lang sa Princess Maui 2 ha. Open natin yung fishbook ni Smugs. Ni Smugs. Ni Ma'am Shi, sorry na. Diyos ko po. Kung ano-anong mga edit-edit pa yung picture. Payat-payat na naman. May pa-speech-speech. We understand, marami sakay-sakay sa kotse dahil pinuntahan ng Toyota. Parang insensitive sila, no? Merong nag-upload ng picture ni Ma'am Shi na hinahawakan pa niya yung tambutso ng sasakyan, ng Toyota yata. May mga pa-driving, may drive testing or driving kineme pa silang mag-asawa. May mga namatay sa bagyo, tapos ganito pinagkakaabalahan. Tapos yung dating presidente nag-ikot, nakiramay. 'Di ba? May video to eh, yung pagpunta ni PRRD sa Lamay. Kaya lang malayo na kung malayo na nga. Parang wala silang pake. Tapos may nag-upload ng picture, paki-follow po si Channel 167 ni Ma'am Shi. Channel 167, paki-follow ha. Shout out Channel 167. Paki-like and subscribe po ng Channel 167. Isa yan sa vloggers ng EDSA Friday group. Si Ma'am Shi, nagpa-party. Tapos yung puklo-puklo ng kanyang yung kumbo ng kanyang munenay,
sagwa. Nakita yung puklo-puklo ni Ma'am Shi. Yung umbok ng Pokelya. Ka-upload lang kasi ni Channel 167. 7 hours ago. I believe I am high. Parang kantay na. I believe I can touch the sky. Sige, enjoy lang. Malapit na kayong hilahin palabas. Hawaii 2.0 coming soon, sabi ni Channel 167. Talaga ba? Malapit na ba? Ang hilig sa pagsasaya, pagpa-party, mahilig sila sa concert, sa fashion show, walang pakialam sa mga naghihirap na Pilipino, hindi nakikibagay, hindi nakikisalamuha. Bumisita nga sa mga nabagyo sa Bicol, pero sabi pa nung isang kongresista ng Bicol, hoy, palakpakan nyo naman, binisita kayo ng presidente, pinilit pa yung mga tao. Kung pasalamat kayo, binisita kayo ng presidente, of course, trabaho niya yan. Kung hindi niya mabisita lahat, magpadala siya ng mga delegation. Hindi iramdam ng taong bayan ang public service ng mag-asawang ito kasi they don't know service. They don't know public service. Nung naging senador si Kuting, anong batas, anong panukalang batas or anong naging batas na isubmit niya? Parang wala naman. Wala namang tumatak na ginawang batas yung Kuting na yan nung siya'y senador. Right? Tapos binoto natin as president. Ay, ungas din tayo. Wala silang pake. May mga namatay na unahan. Marcos Jr., na unahan ka pa ni PRRD puntahan. Ikaw ang nakaupong presidente. Hindi si Tatay Digong. Kailan ka pupunta sa mga namatay na yan? Kailan mo dadalawin? Pa-late-late ka, di mo alam gagawin mo pag may bagyo, di ba? Wala ka na, napakamot ulo ka nung nagkakaroon kayo ng ano ba yun? Conference? Or briefing, kung anong briefing. My God, tapos na ang bagyo, saka ka magbi-briefing? Binaha na ang mga tao. May nalunod, may namatay, may mga nasira ang bahay, may naghuhuan ng lupa. Ayan. Naunahan ka pa ng dating presidenteng bumisita. Mas naramdaman pa ng mga naulila yung pagmamahal ng dating Pangulo kesa sa nakaupong Pangulo. So, anong klaseng presidente meron tayo? Sampal sa pagmumukha ni Marcos Jr. itong ginawa ni PRRD, although hindi alam naman natin, hindi intensyon ni PRRD papagmukhaing inutil si Kuting. Right? Talagang wala lang pake si Marcos Jr. Baka nga hindi niya nabalitaan may mga namatay eh. Kailan kaya siya dadalaw, mga ate at kuya? Kailan siya magkakaroon ng pake sa mga mahihirap? Anyway, mag-aantay pa ba tayo na magkaroon ng pake yan? Eh, anak mayaman yan. Anong kamalayan yan sa public service? Hindi naman lumaki sa hirap yan. Oh, sa pelikula ang ginawa ng kapatid niya, dialogue ni Cesar Montano pala. Anong alam mo sa sabi ni Cesar Montano? Anong alam mo sa pakikisama? Ngayon, puro ka party. Balita ko nga, nung tagumatayo na yung tatay niya, hindi naman mahagilap yan si Marcos Jr. eh. Naghihingalo na yung senior, hindi yan mahagilap, nagpa-party daw yan eh. Oh my God. Yung kanya bang pagiging manhid, ang kanyang kawalan ng empathy ay kinalakhan niya o resulta ng kanyang bisyo? May comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.